Nako, eto na yon. Nagpatawag na ng special session si President Bongbong Marcos Jr. Pero ang dahilan daw, kesyo may ipapasang bill, may mga aamyendahan tungkol sa health, sa education, importante raw to. Pero parang hindi naman ito emergency, pwede naman ito sa regular session. Hindi nakasaad dito yung change of leadership ng Senado. Ayan tayo hanggang ngayon. At hanggang sa matapos siguro ang termino mo, patuloy mo kaming bubudulin. Pwede naman kami diretsahin. Kailangan po kasi ng change of leadership, kailangan ayusin ng Senado. Pwede naman ganun. Bakit hindi pa na... Talaga naman Anong kailangan? Wala namang dapat hidden agenda rito Kaya kayo magpapatawag ng special session dahil sa Senate President. Wala pang Senate President Kung kayo ang tatanungin bakante ang Senate President. Pero sa amin, nananatili si SP Cayetano bilang Senate President. At ito pang pag-uusapan natin, yung NAIA Terminal 3, nako, binenta na raw. Diyan mo makikita, kapag ang isang presidente ay benta ng benta, diyan mo makikita na itong presidenteng ito corrupt. Kasi panahon ni Pangulong Digong, kahit nga nagka-pandemic parang wala namang ibinentang property ng gobyerno. Sinabi niya, kapag wala na talaga tayong makunan ng pera, ibebenta niya yung PICC. Pero hindi naman nangyari. Kahit na may pandemic, wala pong ibinenta ang ating mahal na Pangulong Duterte. So, dyan mo rin makikita ang isang presidente. Nabenta na rin yata yung hydroelectric dyan sa dyan sa Laguna. Yung malaking dam dyan sa Cabinte. Dati madalas kami magpunta dyan Nabenta na rin yata yan. So marami na pong ibinenta. At pag-uusapan din po natin, magkakaroon din daw ng Blue Ribbon Committee hearing ang Cayetano Black. Pero hindi sa Senate gagawin. Sa ibang place, sa labas ng Senate premises. So unahin na lang natin itong anong tawag nito? Itong pinatawag ni Bongbong Marcos na special session. Ayan, dito nga sa post ni dating Congressman Mike Defensor, ayan may nakalagay Senate session to change Blue Ribbon Committee. Yan naman ang pinaka-importante. Kasi nagkakandara pa, natataranta na sila Kailangan nilang makontrol, makuha yung Senado para wala nang hearing-hearing. Para hindi na magkabukingan, di ba, Mr. President? Yan naman ang importante sa inyo Nung naagaw hindi naman, pangit naman yung naagaw. Nung nakuha ni Cayetano yung Senate presidency, nataranta. Todo-todo ang taranta. Talagang nataranta. Lalo na si Soto, kitang-kita mo yung pagmumuka ni Soto. Nataranta sila. At hindi sila makatulog. Palaging meeting ng meeting niya. Ano gagawin natin? Kailangan makuha natin ulit ang Senado. Ayan na. Kailangan ng kumbaga gumamit ng dahas. Gumamit ng patalim para makuha si Cheese at si pangalan to, Joel Villanueva. Kahapon lang. Pero ang special session 17. Yung Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Black bukas, June 16. So pasok pa. Tandaan nyo, wala pang Senate President. Kung sila yung tatanungin kasi bakante raw ang Senate President. Senate President pro tempore si Win Gatchalian. Sa Constitution, ang nananatiling Senate President ay si SP Cayetano at may laban si SP Cayetano dyan. Kaya, posibleng maituloy ito. Sabi, tuloy na raw no? So, dito po sa special session na ipinatawag ng President
Eto, PBBM nagpatawag ng special session sa Kongreso sa June 17 para sa mga prioridad na panukala. O, kita nyo? Hindi naman emergency ito. Priority lang sabi, oh. Nagpatawag ng isang special session sa Kongreso si Pangulong Junior sa Hunyo 17 upang mapabilis ang pagpasa ng mga panukalang magpapalakas sa social protection at magbibigay ng dagdag na tulong sa mga Pilipino. Puro ayuda lang naman ito eh. Ito, sa ilalim ng Proclamation number 1318, inatasan ng Pangulo ang mga mambabatas na talakayin at aprobahan ang ilang mahalagang panukalang batas na hindi pa naisa sa batas kahit nasa advanced stage na ng pagtalakay. Ayon kay Marcos Jr., kailangan ng agarang aksyon, lalo na para sa mga pamilyang naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao. Mga estudyanteng nangangailangan ng suporta sa pag-aaral, ng senior citizen, nangangailangan ng maayos na serbisyong pagkalusugan, at mga batang dapat magkaroon ng sapat na nutrisyon. Yan ba yung special session na kailangang hindi po ito emergency? Pwede na po itong talakayin sa regular session. At kung iisipin mo, kailangan pa ba ng amyenda rito pagpasa ng bill? Ha? Ang dami ng bill tungkol sa health, tungkol sa education. I-implement nyo lang ng maayos, walang problema. 'Di ba? Kaya lang, hindi nyo naman ini-implement. Ninanakaw nyo yung pera. Kahit anong gawin yung amyenda dyan, pagpasa ng bill, pagdating sa implementation, kukunin mo rin naman yung pondo ng PhilHealth. Wala rin. Diba? Kabilang sa mga prioridad na panukala ang pagtatag ng National Center for Geriatric Health. Pagpapalawak ng ayuda. Kita nyo? Pagpapalawak ng ayuda sa mga estudyante at guro, pribadong paaralan, pagsasabatas AIX Act, pagpapalakas ng libreng edukasyon. Kita nyo yan? Mayroon naman tayong libreng edukasyon. Tagal na. Hindi nyo sinabi, kailangan ng maayos ang Senado kasi nagkakagulo. Wala dito. Wala dito. So, budol na naman ito. Tingnan natin sa June 17. Magbobotohan lang po ng Senate President yan. Talaga naman. Kasi nga, ang talagang iniiwasan nila dito, itong Blue Ribbon Committee. Kaya nga hindi nakapag-hearing si Tulfo. Napag-isip-isip ng mga lawyer doon, si Kiko, lawyer yan. Napag-isip-isip nila, naku, madadali tayo dito. Wala ito sa Constitution, itong gagawin natin. Kaya, meeting na lang. Dineklarang meeting yung hearing ni Erwin Tulfo. Kaya, yumuko na lang si Erwin Tulfo. Napahiya eh. Ito talaga yung Blue Ribbon Committee. Diyan kayo nataranta. Pero, sabi ko nga, June 16, ang sinasabing special committee hearing. Blue Ribbon Committee hearing. Eto. June 16 nga. Eto, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawagan ng lahat ang ating mga kababayan na makiisa at sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing sa June 16, 2026, Martes, Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Double Gem EDSA Garden Events Place, hindi ko po alam yan Basta sa EDSA yan, malamang. Suportahan natin ng Brave 18, ang karagdagang 14, at ang ating mga senador, Alan, Pia Cayetano, Marcoleta, Aimee, Camille,
and Mark Villar, Padilla, Legarda, Estrada, oy si Estrada, nakakulong eh. Go, Villanueva at De La Rosa. Suportahan natin ang paglabas ng katotohanan. So ito talaga yung tinatrabaho nila para mapagtakpan talaga. Especially yung pagnanakaw, porakot ni Bongbong Marcos. Yan talaga yung gusto nilang trabahuin na maisabaon na. Makalimutan na itong flood control. Pero kahit anong gawin nila, no? Hindi pa rin talaga makakalimutan ito. Siguro 10 years, 20 years, 30 years, hindi po makakalimutan, Bongbong Marcos, yung pagnanakaw mo. Hindi lang naman sa flood control. Sa lahat ng departamento, may korupsyon. At malawak po itong korupsyon na to. Wala na pong maipamigay doon sa mga nilindol. Ang binibigay po ay bigas na matigas at sinusurot pa. Hundreds of billion, 231 billion yata ang pondo ng DSWD. Ano pa mga simula January, ano mga kalamidad? Bakit parang wala ng pondo? Wala kang maramdaman. 231. Namigay ng mga panggasolina ng mga driver. Pero ilang araw lang, wala naman din na tayong mabalitaan nagtuloy-tuloy No? Wala po, walang maramdaman. No, na pagtulong mula sa gobyerno. Pero lulusot pa ito, ewan ko lang kung maituloy. Sana maituloy. At importante, kahit isang beses lang, marinig natin yung Fearless 14. Kahit isang beses lang. Kung ano yung, baka meron silang bagong pasabog. 'Di ba? Yung mga pangalang hindi pa nababanggit, baka mabanggit nila. Una na rito si Lacson, Risa Hontiveros, Kiko, Bam Aquino, oy! Ha? Bakit? Sabihin nila, hindi pa kami senator nung panahon na yan. Ha? Kahit na ba? Nung kampanya, baka tumanggap din kayo. Malamang tumanggap sila. Malamang yan, naambunan ni Saldico yan. Hindi lang siguro nilista ni Saldico. So, dito na po tayo sa topic ng bentahan sa NAIA. Ito, maraming kwento rito NAIA Terminal 3 na ibenta sa halagang 48 billion pesos. Gagamitin ang kita para pondohan ang modernisasyon ng AFP sa iba pang pambansang proyekto sa infrastruktura. Nako. So, ito pong mga bentahang ito at gagamitin yung modernization ng AFP. Alam nyo po ba noong panahon ni Fidel B. Ramos, dating President Ramos, naupo siya 1992 hanggang 1998. Doon sa panahon ni Ramos, doon po nabenta yung Fort Bonifacio. Yan po ay dating Fort William McKinley, US military camp, no? Nung panahon pa ng US. Kalauna naging Fort Bonifacio military camp ng Pilipinas, no? At itong kampo nga na ito na ibenta sa halagang 7 billion pesos. Malawak na lupain yan, no? Metro Manila yan. 7 billion pesos. Gagamitin daw ito sa modernisasyon ng AFP. At itong bentahan daw parang ganito rin sa NAIA. May public-private partnership. Yung sa Fort Bonifacio, yung iba daw na parte ay hindi binenta kundi pauupahan. No? Yung ibang parte binenta, yung iba pauupahan. So kikita pa rin daw ang gobyerno. At pag yan ay napaunlad ng oligarko, kikita pa rin ang gobyerno kasi magtataas yung
presyo ng lupa. So magbabayad sila taon-taon ng tax, 'di ba? Sa lupa. Taon-taon nagbabayad tayo ng tax sa lupa. So kikita pa rin daw ang gobyerno. Pero natapos ang termino ni Ramos, hinahanap yung modernization ng AFP. Dahil magagaling po dati magagaling mag-ungkat yung mga media. Nasaan na po, Mr. President, gobyerno, ang modernisasyon sa AFP? Nasaan na yung pinagbentahan dyan sa Port Bonifacio? Pinapakita nila sa kampo yata sa Bulacan. May kampo yata dyan sa San Miguel. Pinapakita nila yung mga sundalo. Luma na yung baril. Yung boots ng sundalo, butas. Tapos yung kanilang facilities na kusina, kala mo squatter na. Asan yung modernisasyon? Wala po. So itong bentahan sa NAIA Terminal 3, gagamitin ang kita para pondohan ang modernisasyon ng AFP. Kumita na po ito. Lumang dahilan po yan. Ginamit na po yung dahilan na yan dati. Pero alam ko na nasa batas yan. yung bentahan dyan sa Pero pagdating nga sa implementasyon, hindi naman ini-implement eh. Alam nyo kung sinong presidente ang hindi nagbenta? Duterte. Alam nyo kung saan nila naramdaman, saang presidente nila naramdaman yung AFP, yung sinasabing modernization ng AFP? Kay Pangulong Duterte. Yung Philippine Air Force, dati kinakantsawan yan sila. Ano lang kayo, Philippine Air. Wala silang force. Wala silang makabagong eroplano. Noong panahon, Pangulong Duterte, ang daming biniling mga eroplano saka mga helicopter na mga pang-fighter. Ang dami. Saka mga pang-cargo, pang-spy, ang dami pong binili. Nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya, yung Philippine Air Force, sabi nila, ngayon lang kami tinawag na Philippine Air Force. Yung mga yung mga kaibigan nilang siguro, militar. Ngayon lang sila. Philippine Air lang ang tawag sa kanila dati. So, saan kinuha yan? Sa national budget lang. Sa national budget, pwede mong paunlarin, palakasin ang AFP. No? Hindi mo kailangan magbenta eh. So, itong sinasabi ko lang, kinikwento ko lang, na itong bentahan na ganito, dahilan lang po yan, kunwari gagamitin sa modernisasyon ng AFP. At mayroon pang mga chismis o usap-usapan dati, noong binenta ni Cory ang Meralco. Alam ko yan, binenta yan sa mga Lopez, yung Meralco na yan. Hanggang sa napunta kay Pangilinan. Pero, ang mga chismis noon, na itong si Cory ay may share sa Meralco. So, yun po yung parang kickback. Yun po yung parang real estate fee. 'Di ba pag yung mga ahente ng lupa pag nagbenta may komisyon. Yun yung pinaka-komisyon. May share. Yung Aquino kumikita yan sa Meralco. Yun ang usap-usapan dati. Ngayon, itong bentahan ng NAIA. We're talking about President Marcos Jr. now. Una, binenta mo yung pamamalakad doon sa NAIA, kabuuan ng NAIA. No? Kay Ramon Ang, di ba? Si Ramon Ang nakabili.
Si Ramon Ang, alam natin, crony yan ng mga Marcos. So, doon nga sa bentahan ng NAIA na naibenta kay Ramon ang gobyerno po kumikita doon. Kumikita doon ang gobyerno. Yung mga nagbabayad ng terminal fee, parking fee, at kung ano-ano pang mga fee, kita po yun ng gobyerno. Ngayon, binenta raw kay Ramon Ang. Sino na kumikita? Si Ramon Ang. Si Ramon Ang, may-ari ng San Miguel, yan daw ay napabalita na crony ng mga Marcos. Dahil minana niya kay Danding Kuangco yan yung San Miguel Si Danding Kuangco talaga ang crony ni Marcos. So, Marcos ang presidente ngayon. Hindi kaya may share dyan ang mga Marcos o si Bongbong Marcos sa kumpanya mo, Ramon Ang? Kasi pinaboran, di ba? Doon binigay. So, yung mga bentahan na yan, alam siguro yan ni BP Sara. Kaya sinasabi niya, ginagawang negosyo ang gobyerno. Ginagawa po talaga. So, malamang may share. Hindi po yan na kukuha lang ng komisyon. Isang one-time payment lang. Hindi. Share. Yun po yun. So, itong bentahan naman ng NAIA Terminal 3, ito daw ay 61 hectares na lupa at mula sa Bases Conversion and Development Authority. So, BCDA. Ito rin po yung bentahan sa Fort Bonifacio BCDA. Sa halagang 48 billion. Pero, nasa ilalim pa rin daw ng MIA ang kontrol ng kabuuang airport. Yung mga anong tawag nito? Yung mga eroplano yata doon, no? So, hindi ko masyadong inaral yan. Parang ganun din yung ginawa sa Fort Bonifacio. Kikita pa rin daw ang gobyerno dahil may mga agreement nga na etc. Pero hindi po natin yan mararamdaman, tiyak yan kapag si Bongbong Marcos ang nakaupo. At kung kumita man yan, shoot din sa maleta yan. Hindi rin mapupunta sa atin yan. So itong bentahan, negosyo. Negosyo, kasabwat ang mga oligarko. No? So, kagaya po nung panahon ni Noynoy, alam niyo nagsulputan yung mga condominium sa Metro Manila, 'di ba? Kagaya na nga diyan ng BGC. Nagsulputan talaga. Pero yung mga pampublikong facilities, wala. Hindi po umasenso. School building, hospital, yung mga pampubliko, wala. Puro oligarko lang po yung nagtaasa na pagmamay-ari ng oligarko. Akalaan mo, umuunlad yung Pilipinas, hindi. So, hanggang ngayon, mula kay Cory Aquino hanggang ngayon, nasa ilalim pa po tayo ng pananakop ng mga oligarko. Kontrolado po ng oligarko ang Pilipinas. Dahil kapag kontrolado nila ang presidente, kontrolado nila ang Pilipinas. Unlike kay Pangulong Duterte. So, yun po ang pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba. Kaya, pilit pong sinisiraan yung Duterte. Ayaw nilang maalala, lalo na mga dilawan, ayaw nilang maalala na si Duterte ang pinaka-greatest president in the history of the Philippines. Ayaw nila noon, kaya kailangan siraan nila.
nagtatagumpay naman sila paunti-unti. Tatagumpay sila sa paninira. Pero mas marami pa rin ang naniniwala na si Pangulong Duterte talaga. Kaya lang, ano nga halimbawa, meron siyang legacy tungkol sa siya lang nakapagpalinis ng Baywalk, Manila Bay. Di tatatak yun. Si Duterte lang. Di, sisiraan nila yan. Sisiraan po. Hahagisan po ng putik yan ng mga NPA. Yan yung tagasira talaga ng Pilipinas, yung mga NPA. May mga magagandang legacy, sisiraan. At yung Ninoy Aquino nila, yun pa rin ang hero. Kaya lang, hindi na yan mabanggit ng Dilawan. Hindi na nga makaganon, no? Makaganon. Ganon na yata sila. Para saan? Para sa pansariling interes. Sige lang, Bongbong Marcos. Magnakaw-nakaw ka lang dyan. Ang importante, masiraan namin yung Duterte. Kasi yan ang isa sa kalaban namin sa ngayon. Pag napabagsak nila ang Duterte, Dilawan at Pula naman ang mag-aaway. Papaano sila aaway sa Pula? Wala sila sa posisyon. So ganyan yung plano ng Dilawan. Sige lang, Bongbong Marcos, magtulong-tulong tayong pabagsakin ng Duterte at pag kami ang nakaupo, ikaw naman, Bongbong Marcos, ang gugurgurin namin. Ganyan yan. Hindi papatawarin niya si Bongbong Marcos. At alam din yan ni Bongbong Marcos. Kaya hindi yan ewan ko lang Ewan ko lang. Pero alam ni Bongbong Marcos yan. Budol King yan. Alangan namang magpabudol yung Budol King. Napakatanga namang Budol King yan. Di ba? Hindi siguro papabudol yan sa Dilawan. Ewan din natin. Ito naman si Attorney Palsis. Attorney pala talaga ito. Itong anti-Duterte. Ayan, Supreme Court suspends lawyer for using vulgar words in social media posts. The Supreme Court has suspended Attorney Jesus Ricardo M. Palsis III from the practice of law for 1 year after being found guilty of simple misconduct for using vulgar words, pakyu, and gago in his social media posts. Pero mababa lang sentensya. 1 year lang. 1 year lang sa kanyang pagpapractice ng law. Napakababa po ng parusa naman yan. Suspended lang. Hindi kagaya kay Gadon. 'Di ba? Ang hilig magmura noon. Natanggalan po siya ng lisensya at hindi na po siya pwedeng mag-practice ng pagka-abogado. Or pwede nating sabihin hindi na siya abogado. Wala na siyang lisensya. Anong silbi ng pagiging abogado mo kung wala kang lisensya? Hindi ka na abogado, no? At wala na ring apila yon dahil Supreme Court ang nagbaba, no? Wala na apila yun wala na si Gadon. Pero ito, ang baba naman, 1 year lang. Dapat mga 5 years. 'Di ba? Buti nga sa'yo, Palsis. Baka ang Duterte ang minumura mo, nasabihan mo ng pakyo at gago, baka Duterte yun, tama lang sa'yo to. Tama lang na masuspindi ka. At balik tayo dito po sa sa Blue Ribbon committee hearing ulitin natin June 16, bukas na yan. Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Matutuloy kaya ito? June 17 pa naman ang special session. Doon pa sila magbobotohan ng Senate President. At attend dyan si Chis Escudero,
at si Joel Villanueva. So, ito po yung aabangan natin dyan. Kung matuloy yan, sana may bagong pasabog itong 14. No? Sana pangalanan na nila lahat at i-detalye nila ng maayos. I-detalye nila kung paano sila nag-deliver. At pwede siguro, baka mag-appear sa Zoom si Saldico. Oh, yan yung magko-corroborate si Saldico. So, solid po yan. Maganda niyan. Isiwalat mo na lahat, Saldico. Di ba? Maganda niyan. Yung bago naman. Bagong pasabog. So, yan po ang abangan natin itong 14. Kasi yung 18, alam na natin yung kwento. So, yan, magandang abangan po. At gusto ko lang ibalita din. Ito, si Elon Musk. Kilala nyo naman, itong scientist ito, si Elon Musk. Dineklarang kauna-unahang trillionaire sa buong mundo. Wala pa yatang $1 trillion man. Siya lang daw yun, oh. Forbes declares Elon Musk as the world's first trillionaire. Siya na po ang sa bagay, ilang taon na tong dinideklara ng Forbes na siya talaga yung pinakamayaman sa buong mundo. Pero syempre, yung mga iba, hindi lang siguro nagpapakilala na siya talaga yung pinakamayaman, lalo na pag government official, yung pala naman maraming diamante, toniladang ginto ang kanyang pag-aari. Di hamak na mas mayaman kay Elon Musk. Yan, binahagi ko lang po. Mas maganda to, documentary ko sa isang vlog ko. So, sa isang channel. Magsisimula po ako ng yung bubuhayin ko po yung isang channel ko. At ibang topic naman, hindi politics. So, isi-share ko rin po itong vlog ko, isang channel ko dito sa channel na to. No? At gusto ko sanang invite kayo na i-follow nyo po yung aking Facebook. Ngayon lang ako nagiging active dyan sa Facebook ng June's Day Channel. I-follow nyo po. Ilalagay ko yung link dyan po sa description box. Okay. So, wala na po tayong balita. Hanggang dito na lang. See you next time. Bye-bye.